ay, bago ko po basahin ang mensahe ng Diyos, pwede po tayong lahat ay pumikit at buksan po natin ang ating mga puso, ituon natin ang ating puso at isipan sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, narito po Diyos ang inyong bayan, sa inyong dakilang harapan. Kami po ay labis-labis na nagpapasalamat sapagkat ikaw na Diyos na hindi nagkulang kailanman sa aming mga buhay. Araw-araw nararanasan namin ang inyong grasya, ang inyong provision, ang inyong pag-iingat, paggabay. Kaya naman o Diyos, sa araw na ito, nais ka naming itanghal, pasalamatan, dakilain ang inyong dakilang pangalan sa oras na ito, O God. Tanggapin mo, O God, ang mataas na papuri at pagsamba. At sa araw na ito, dalangin namin ang araw na ito ay dakila sapagkat sa pag-aaral namin ng inyong banal na salita, patuloy namin malalaman kung gaano ka kadakila, gaano ka makapangyarihan sa aming mga buhay. O Diyos, dalangin namin na sa araw na ito, sa pagpapahayag ng inyong salita, ito po ay magbigay kalakasan sa amin. Maunawaan namin, O God, kung bakit nararanasan namin ang mga maraming bagay sa aming buhay, sapagkat ito ay parte ng pagkatawag mo sa amin. O Diyos, salamat. May your power, your anointing be upon us all, O God, in the mighty name of Jesus. O God, ang inyong abang lingkod, itago mo ako sa krus ng Kalbaryo, not my weakness be seen, but only your glory in the mighty name of Jesus. O God, salamat. At sa oras na ito, alam namin mula umpisa hanggang matapos, O God, mararanasan namin ang leading of the Holy Spirit at mararanasan namin ang dakilang presensya ng Banal na Santong Espiritu. At habang naipapahayag ang inyong salita, O God, kumikilos ang Banal na Santong Espiritu sa bawat puso in the mighty name of Jesus. Salamat po, O God, na sa araw na ito we declare, O God, blessing, healing, deliverance, and all kinds of blessing ay makakamtan namin, O God, sa araw na ito in the name of Jesus. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! So sa araw na ito ay makibukas po kayo sa akin sa Old Testament, sa book of 1 Samuel, chapter 20, beginning 41 and 42. 2 verses po. Okay. Basahin po natin. Ang sabi po sa verse 41, nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at makaitlong yumukod na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at mahigpit na nagyakap, hindi na mapigil ni David ang sarili. Siya'y nanangis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na, samahan ka nawa ng Diyos, tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating sumpaan at manatili tayong magkaibigan habang panahon. Pati ang ating magiging angkan at naghiwalay silang dalawa, si David ay papalayo, pauwi naman sa lungsod si Jonathan. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. So, itong binasa po natin sa 1 Samuel chapter 20, ito po ay kwento sa buhay po ni Haring David. At ito po yung paghihiwalay nila ng kanyang best friend na si Jonathan. So, imagine ninyo, sabi po, nung last Sunday, sa pinag-aralan natin ay sa book ng mga ngaral, ang lahat ng panahon ay itinakda ng Diyos. Amen. So sa
binasa natin, i-picture po ninyo sa inyong isipan ng magkaibigan na ito na si Jonathan at si David sila po ay dumating yung time na sila ay maghihiwalay. At yung paghihiwalay nila, hindi lamang po ito ay isang normal na paghihiwalay ng isang magkaibigan, kung hindi ito po ay paghihiwalay na kung saan kailangan maligtas ang buhay ng isa sa kanila, ang buhay po ni David. At nakita po natin, sa nabasa natin, si David ay punong-puno ng pagnanangis ang kanyang puso. Siya po ay nanikluhod. Sila po ay nagyakapan na magkaibigan. At nakita po natin, ang paghihiwalay nila ay opposite direction. Si Jonathan, ang direction ni Jonathan ay babalik sa palasyo, bagamat dati silang dalawa nakatira sa palasyo, ngunit this time, si Jonathan babalik sa palasyo, si David pupunta ng wilderness. Amen. Bakit kaya nangyari na si King David pupunta ng wilderness? Hinahabol ni Saul kasi siya ay papatayin. Pero ito po ay nais ko pong sa araw na ito ay pag-aralan natin, gusto kong pag-aralan natin sa araw na ito na nilagyan ko po ng title, Surviving the Wilderness. Sino pong nakakaranas dito ng wilderness? Pag sinabing wilderness, sa ilang, sa disyerto, walang halos mga tao, ang nakatira doon, mga may wild animals, ibig sabihin, perikuloso, walang pagkain, wala lahat. So, ibig sabihin, si David ay lumayo sa lahat ng comfort, sa family, iniwan ang lahat, at siya po ay nilakad niya ang direction papunta sa wilderness. Ang tanong, ang lahat ba ng pangyayari sa buhay natin, bakit nakakaranas tayo ng wilderness? Ito ba ay dahil consequences ng ating mga maling desisyon o kaya ito'y ipinahintulot ng Diyos? Sino ang nagsasabing dahil sa consequences ng ating mga maling desisyon? At sinong nagsasabi na ito'y dahil niloob ng Diyos? Dalawa. Maunawaan po natin, ngayong araw na ito, sabihin mo sa katabi mo na kung nakakaranas ka man ng wilderness, ito ay hindi dahil sa consequences ng maling desisyon mo, kung hindi ipinahintulot ito ng Diyos sa'yo. Amen po? Because of, alam na may reason ang Lord. That's why, si King David, ang buhay po, kung pag-aaralan po natin, ang buhay po ni King David, bago siya naging hari. Sino ba si King David? Ang unang pagkakakilanlan po natin sa buhay po ni hari, bago siya naging hari, siya po ay pastol ng mga tupa. At sabi po dito, bata pa lang si David ay nag-aalaga na siya ng mga tupa ng kanyang ama. Doon nahubog ang kanyang lakas ng loob at pananampalataya, lalo na nang mapatay niya ang leon at oso na umatake sa kanyang kawan. Grabe. Nag-aalaga siya ng mga tupa. Habang nag-aalaga ng mga tupa, sasalakayin ng leon
kanyang mga alaga. Ang ginagawa po ni David, binatilyo pa lang siya, ay kapag nasa bibig na po ng oso o ng leon ang kanyang mga tupa, bubuksan po niya yung mga ngipin para agawin ang kanyang mga tupa. Which is, ito po yung naranasan natin. Ikaw at ako, nasa bingit tayo ng kamatayan, nasa gitna tayo ng kasalanan. Through Jesus Christ, inagaw tayo. Sasakmalin na tayo. Ngunit, ipinagtanggol tayo ng Panginoong Hesus. Sinong nakaranas nun? Amen po. That's why ikaw at ako ngayon, mayroon tayong kapayapaan. Because of Jesus. Kaya, dito po, ito po yung naging karanasan ni David na siya ay pastol. Ang pangalawa po na mapagkakakilanlan sa kanya, siya ay pinili ni Propeta Samuel. Inanoint po siya na maging kasunod na hari ni Haring Saul. Binatilyo pa lang siya, nagpapastol pa lang. At ito po yung minsan nanineglect natin ng mga tao dahil even po ang pamilya ni David, ang tingin lang sa kanya, isang pastol. Minamaliit lang. Kaya nung dumating po si Propeta Samuel at nandun na ang mga anak ni Jesse, ay inumpisahan na po at ang sabi, akala ni Samuel, ito na yung iano ito kasi makisig. Pero sabi ni Lord, no. Hindi ako tumitingin sa panlabas. Sabi ng Lord, ako'y nakatingin sa puso. Kaya nakita po natin, tayong mga tao, nakakaranas man tayo na hindi tayo mahalaga sa mga tao sa paligid natin. Ngunit sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Tayo'y mahalaga sa Diyos. At doon, sinabi po ni Propeta Samuel kay Jesse, na sabi niya, Jesse, mayroon ka pa bang anak? Mayroon. Nagpapastol ng tupa. At sabi po ni Propeta Samuel, hanggat hindi siya nakakabalik, hindi tayo magsisimula na maghandog. Hinintay nila si David bago naghandog at inanoint siya bilang hari kahit hari pa po si King Saul. Kaya doon po, ano po yung pangatlo na mapagkilanlan sa kanya, siya po ay manunugtog. May talent siya sa pagtugtog. Aba, ang ating mga kabataan dyan. May talent po siya sa pagtugtog. Tignan nyo, parang ang layo, ano? Imagine, nakikipaglaban sa leon at sa oso, tapos mamaya, tumutugtog na. Diba? Nandun po siya po ay soldier, siya po ay nakikipaglaban, pero yung puso niya, tumutugtog. Nakita niyo po yung puso natin na bagamat punong-puno ng chaos, punong-puno ng mga pakikipaglaban ang buhay natin, but pag nagbigay ka ng panahon na ikaw ay iset aside mo ang sarili mo, ang puso mo, na ikaw ay umawit sa Diyos, makakapag-rest ka. Amen. Amen po? Kakalimutan mo ang lahat. Just focus your mind, your heart, who God is. Worship the Lord, who God is. Forget everything. Just focus na ang Diyos ay makapangyarihan. Purihin mo ang Diyos. And then doon pa lang, ang puso at isip natin makakapag-rest. Amen po? Kaya ang sarap ng pumunta sa church. Lalo na po pag Sabado, ng prayer meeting natin, nag-worship tayo sa Lord, nakakapag-rest po tayo. Kasi po ang higit na kailangan ng reposo, hindi ang ating physical, kung hindi ang ating kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! At dito po, ang pang-apat na mapagkilanlan natin
siya po ay mandirigma. Natalo po niya si Goliath. At mamaya ay pag-aralan po natin. At ang number 5 na mapagkilanlan, siya po ay tapat na lingkod at pinuno ng mga hukbo. Kaya nakita po natin si David mula sa pagiging pastol. May takot sa Diyos, may pagkakilala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Ay mula sa pagiging pastol, manunugtog, siya ay nakikipag, siya ay warrior, siya po ay tapat na pinuno ng hukbo. At bago siya naging hari, marami siyang naranasan. Amen po? Kaya kung babalikan natin yung mga nanay, tatay ng mga nandito, even po ang mga kabataan, kung babalikan natin ang ating buhay, ano ang maaalala mo nung ikaw ay bata, na nakita mo ang lakas mo pala? Mayroon kang napagdaanan na kung babalikan mo, paano ko yun nakaya? Hello? Kung babalikan kaya natin yon. Tayo po, nung bata po tayo, ako maalala ko, nagkukwentuhan po kami ng aking anak na si Gian. Kunikwento ko sa kanya, nung bata ako, kasi nakapanood po siya sa YouTube kung paano ginagawa yung panotsa. Diba? Diba sa Pilipinas yung sugar cane? Ginagawang panotsa. Ngayon, naalala ko sa kanya, alam mo ba anak, sabi ko, nung ako'y elementary, nung primary, grade 1, grade 2, dahil ang aking magulang, wala silang anak na lalaki, ako ang isinasama nila sa bukid. Ako ang ginagawa nilang anak na lalaki. Kaya, nasubukan ko, nung bata ako, nung elementary ako, gigisingin ako ng alis-5 ng matina, isasama ako sa bukid, magtatanim ako ng sugar cane. Sinong nakaranas nun? Ako nakaranas akong magtanim ng palay. Amen po? Nakaranas ako na gisingin ako ng alis-5, nakaranas ako. Noon, pag ginagawa yung kukuhanin yung katas ng sugar cane, wala pang makinerya noon. Ang ginagawa noon sa aming baryo, pinapaikot yung kalabaw. Amen po, Kuya Arnold? Umiikot yung kalabaw, tapos isusubo mo naman yung sugar cane, tapos yung katas niya, iipunin, gagawing panotsa. At nung bata ako, alis-5, yun na yung training ko. At alis-7, medso, pupunta na ako ng school. Sinong nakaranas dyan? O sino yung mga nakaupo dyan na parang prinsipesa at pagising, nandun na yung kolasyone, at nandun na yung bihisan, hindi naranasan yung naranasan ko. At doon, sabi ko kay Gian, alam mo ba anak noon, pag nagtatanim ako ng tubo, ang mama ko magdadala ng pagkain na nakabasket, uupo kami doon sa bukid, may plato, may termos, may kape, at doon uupo kami, may ulam kami na, may sinangag, mainit na tuyo, di po ba, may pritong saging, di po ba, kamatis o talbos ng kamote. Sabi ko kay Gian, sabi ko, kasi nung time na yon, yun ang buhay ng poberta. Pero sabi po ni Gian, nagulat ako, sabi niya, Mami, kung poberta yun noon, guarda, ang kumakain ng riso, tuyo, banana, at ano pa man, kuya, Rico! Yes! Di ba? Rico na daw yun. Pero, noong kapanahunan natin, akala natin yun ay poberta. Sinong agree sa akin? Kaya that's why nagkaroon tayo ng desideryo na makapunta sa abroad.
gusto natin uli kumain ng tuyo. At nung nasa abroad ka na, at nakapagprito ka ng tuyo, at nakapagprito ka ng saging, feeling mo, ikaw na yung pinakamayaman. Diba ba? Pareho yata tayo ang nasa damdamin. Kaya that's why, kung babalikan natin ang ating mga buhay, nung bata pa lang tayo, nasa training na tayo. May training na, trinitrain na tayo ni Lord. Sinong agree sa akin? Diba? Bakit mo naranasan ang maraming bagay-bagay sapagkat may plano ang Diyos sa iyong buhay na pagdating ng itinagdang panahon ng Diyos, gagamitin ka for God's glory. Amen. Amen po? Kaya that's why si David, ayaw niya na manatiling pastor lang. Ikaw at ako, di ba? Ayaw natin manatili kung ano ang ating kinagisnan. Kaya, doon po, yung training natin, akala mo, ganun-ganun lang ang pinagdaanan mo, pero, may iniwan ang Diyos sa puso mo, na kapag naalala mo yun, nakikita mo ang sarili mo, matatag ka pala. Malakas ka pala. Diba? Kaya that's why, dito po si King David, doon po nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay sa 1 Samuel chapter 17. Nung makipaglaban siya kay Goliath. Kung ikaw, mayroon kang experience na napagtagumpayan mo, at bigla na lang sa isang sitwasyon, kakailanganin ng tulong mo, anong gagawin mo? Pipikit ang mata? Magtatago? Wala akong pakialam? Ililigtas mo ang sarili mo? O kaya'y kung anong pinagagawa ng Diyos, ng buong tapang, ikaw ay susugod at magtitiwala sa tulong ng Diyos. Kaya, dito po, sa chapter 17, dahil po si David ay minamaliit lang, dahil ang kanyang mga kapatid ay sundalo, ano pong nangyari? Si David ay nagdala ng baon. At nung nagdala siya ng baon, si Goliath, minamaliit niya ang bansang Israel. Araw-araw, minamaliit ni Goliath ang bansang Israel. Kaya, ano pong mangyayari kapag ikaw ay alam mo sa sarili mo na trinain ka ng Diyos at ito na yung panahon na mapapurihan ng Diyos? Ano ang gagawin mo? Ikaw ba ay aabante o ikaw ay magtatago? Kaya that's why, nung na-train ka na bilang pinili ng Diyos, at habang ikaw ay nakaupo, nakarinig ka na mayroong mga tao na mayroong problema, hindi mo napigilan ang sarili mo, ikaw ay nagpresenta na tumulong. Sinong nakaranas nun? Amen po? Alang-alang sa Diyos. Hindi mo na ngayon tinignan ang sarili mo. Kaya that's why, si King David, ang sabi ni King David, sabi niya, ako ang lalaban kay Goliath. Lahat ng mga nandun, imagine po ninyo ang sitwasyon, sabing ganon sa Biblia, for 40 days, hinahamak ni Goliath ang mga Israelita. At sinabi po, doon sa chapter 17, verse 7 and 8, ang sabi po ni Goliath, ang challenge ni Goliath, sabi niya, bakit maglalaban pa ang dalawang bansa? Bakit hindi na lang pumili kayo ng isang mandirigma ng Israel, lalaban sa akin, ang pag natalo ako, aalip
aalipinin kayo ng Philistine. Of course, takot lahat. Mga kalalakihan dyan, sino kaya dyan ang representative ng Lord of Hosts Church? Hello? Halimbawa ako si Gulayat, bakit hindi na lang kayo pumili sa Lord of Hosts Church nang lalaban sa akin? Pag natalo nyo ako, ang buong Philistine aalipinin ninyo. Pero pag natalo ko kayo, aalipinin kayo ng Philistine. Si Gulayat, ano po ang sabi ng Biblia? Siya ay higante. 9 feet. Ako ay 5 lang. So, ibig sabihin, halos dobyo ko. Imagine po ninyo. Kaya, doon po narinig po ni David na hinahamak ang Israel at ang hari na si Haring Saul, ang sabi niya, kung sino ang makikipaglaban kay Gulayat at siya'y nanalo, ipapakasal ko sa aking anak na prinsesa. Baka siguro si Brother Jimmy. Nawala ang takot. Kasi narinig ang pabuya, ipapakasal sa prinsesa. Diba? Nawala! Kasi, tignan niyo po, para po tayo ay itong mensaheng ito, makapasok tayo lahat sa mensaheng ito, pumasok po tayo nung panahon ni David. Amen po? Para, sabihin mo sa katabi mo, para hindi ka makatulog. Kailangan nasa action ka. Amen po? Kung hindi ka man soldier, ikaw ay nanonood lang. Kaya, doon po, nagpresenta po si David at nakarating sa hari. Ang sabi po ng Biblia, binatilyo, marahil nasa edad lang 17, 18. So nakita natin, kagaya lang ni, sinong kagaya dyan? Ni JM? Ilang taon ka na, JM? Siguro tawag dito, mas maliit. At doon ay nakiharap siya sa hari. Si David humarap sa hari at ito ang sabi ng hari. Pakinggan mo ito, Brother Jimmy, ang sabi ng hari. Basahin natin 1 Samuel 17:33. Gracias. Tignan niyo po ang inyong Bible. Ang sabi po dito, sinabi ni Saul, chapter 17:33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Verse 34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito. At inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon, ng mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din yan ako sa kamay ng Pilisteyong iyan. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Ito po yung sinasabi ko kanina. Alam niyo po ba na ang mga naranasan natin
sa buhay kung paano mo nakita ang sarili mo na ang tapang mo pala, ang lakas mo pala. Nandun pala yung courage mo sa tulong ng Diyos. Kaya pag dumating ang panahon na may haharapin ka, babalikan mo uli yung naranasan mo at magkakaroon ka ng tapang na umabante at makipaglaban hanggang sa ikaw ay magtagumpay. Amen po? Bagamat sasabihin ng mga taong nasa paligid mo, hindi mo kaya, pero alam mo sa sarili mo na sa tulong ng Diyos na iyong pinaglilingkuran, sasamahan ka niya at ikaw ay magtatagumpay. Amen po? Kaya, doon po, ang mga soldier, pag nakipaglaban, kailangan may armor. Amen po? Kompleto ang armor. Hanggang helmet. Hanggang espada. Isaliit po ni David. Ibinigay sa kanya ang armor ng hari. Hindi siya makalakad. Sabi niya, hindi ako makalakad. Kaya hinubad niya ang armor. Ano po ang ginamit po ni David? Tirador. Ang sabi po ng Biblia, pumulot siya ng 5 bato. At yung isling niya, nung nakita siya ni Goliath, tinatawanan siya ni Goliath, paano mo ako lalabanan? Wala kang espada. Pero ang sabi ni David, ako lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Sa pangalan ng aking Diyos. Sa tulong ng aking Diyos. Pagtatagumpayin ako ng aking Diyos. Kaya, ano pong nangyari sa tulong ng Diyos? Isling lang po ni David. Ano pong nangyari? Tinamaan si Goliath sa noo. Ang higante ay bumagsak. At lumapit si David. Pinutol ang ulo ni David at nagtumakas ang lahat ng Filisteo. Bakit ko po ito ikinikwento? Ito po yung yung nais na mensahe ng Diyos ngayon. Nakita po natin, training, may battle, after battle, may blessing. Tandaan po natin ito. Training, battleground, and then blessing. Pero kailangan lumaban ka. Kasi hanggat hindi ka lumalaban, hindi matatapos ang laban. Nandyan at nandyan ang battle. Amen po? Kailangan si David at si David, si Goliath, nagkaroon sila ng encounter at natalo si Goliath. Nung natalo si Goliath, nandun na ang blessing. Ano ang blessing na nakamtan po ni David? Na pangasawa niya ang princess. Naging best friend niya ang anak ng hari, si Jonathan. Natamasa niya ang masaganang pagpapala. At nung si Saul ay inaalihan ng masamang espiritu, siya'y tumutugtog. At nadideliverance si Saul. Pero, may malaking pero. Dahil ang plano ng Diyos kay King David ay maging hari. Kaya kailangan, ang training ni David ay kulang. Kaya kailangan si David dalhin ng Diyos sa wilderness. Para hindi siya parusahan kung hindi si David ay siya po'y matransform, ma-prepare na maging hari ng Israel. Kaya kailangan siya po ay dumaan ng wilderness. Kaya sa buhay natin, kaya nagtataka po tayo marahil, nandun na po tayo sa libelo, nandun na po yung blessing, nandun na po yung victory, nandun na po yung kasaganaan, at hindi natin inaasahan sa ating mga buhay. Tayo po ay
dadaan ng wilderness. Sa panahon po natin ngayon, ano po ang kaakibat ng salitang wilderness sa ating mga buhay? Ito ay maaring sakit, ito ay maaring nawalan ka ng trabaho, ito ay problema sa relationship, sa mag-asawa, relationship sa anak, sa magulang. Marami pong klase ng mga wilderness na ating nararanasan. Ito po ay relationship o anuman na mga hinaharap natin sa buhay na kung saan considering na ito po ay wilderness, hindi po ito dahil ikaw at ako pinaparusahan tayo ng Diyos. Kung hindi ikaw at ako, prepare po tayo ng Diyos para ma-fulfill ang pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay. Kaya tinanong ko po kanina, kung sa 1 to 10, nasaan na po tayo? Nandun ba tayo sa number 1, sa calling pa lang? Sa number 2, na nakikilala mo ang Diyos? Sa number 3, na nandun ang obedience mo sa Lord? Nandun ka sa number 4, na kung saan nandun yung blessing ng Lord? Number 5, nandun yung battle, na kung saan testing. Alam niyo po ba, as pinili at tinawag ng Diyos, hindi lang po nais ng Lord na matransform tayo, na mag-obey tayo sa Lord, kung hindi matransform ang ating character as Christ-like character. Amen po? Kaya that's why si King David ay bilang dahil ang plano ng Diyos sa kanya ay ganun na lamang na siya po ay maging hari. Siya po ay dinala ng Diyos sa wilderness. Pag sinabing wilderness sa Bible, sino po ang maalala natin? Si Moses. Dito po ay na-amaze po ako kung babalikan natin ang buhay ni Moses. Tingnan niyo po si Moses, nung pinanganak siya, papatayin ang lahat ng bata. Amen po? Naligtas si Moses kasi nilagay siya sa basket at pinaanod, inadapt siya ng prinsesa. Pero nung dumating na yung itinakdang panahon ng Lord, di ba? At nakakita siya, nagkaroon siya ng compassion na yung inaapi, gusto niyang iligtas. Kaya tingnan niyo, pag gusto mo nang gumawa at magligtas ng iba, doon na po nagsisimula yung ating battle. Sabi nila, as Christian, habang daw tayo as we walk more and righteousness, more battle will come. Sinong nakaranas nun? Kasi maging kalaban tayo ng kaaway na si Satanas. Kaya that's why si Moses at doon, iniligtas siya, inalagaan siya ng prinsesa, at nung nagkaroon siya ng compassion na magligtas, nakapatay siya, at nung siya'y huhulihin, tumakas siya papuntang wilderness. Pero anong nangyari sa wilderness? Na-encounter niya ang Diyos sa burning bush. Habang nasa wilderness si Moses, tinawag siya ng isang tinig doon sa isang puno na hindi nasusunog. Ang sabi ng tinig, Moses, Moses, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lugar na ito ay banal. At nung tumugon si Moses, ano pong nangyari? From Egypt to wilderness, tinanggap niya ang calling, bumalik siya ng Egypt, iniligtas niya ang bansang, ang Israelites from Egypt to wilderness. At sa wilderness, yung 40 days naging 40 years. So nakita po natin, sa wilderness, nakita natin within 40 years, hindi nagkulang ang Diyos ng kanyang provision sa mga Israelites upang hindi
sila magutom, nagpapaulan ang Diyos ng mana. At nakakain ang mga Israelites. Pero ang wilderness sa buhay po ni Moses at ni Joshua ay may katapusan na itinakda ng Diyos at sila ay nakarating sa promised land. Kaya, gaano kahalaga na ikaw at ako, dumaan tayo sa wilderness for preparation. At hindi lamang po si Moses, si Jesus. Jesus Himself as God to save the humanity. At the age of 30, nabaptize siya ng banal na Santong Espiritu. After baptism of the Holy Spirit, anong nangyari po kay Jesus? Dinala siya ng Espiritu sa wilderness. At siya po ay nakipaglaban kay Satan. Na ang sabi po doon, sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kung hindi mula sa salita ng Diyos na mumutawi sa bibig ng Amang nasa langit. At doon siya po ay, after 40 years, nagsimula ang kanyang earthly ministry. And very anointed. At nandoon nangyari ang kanyang earthly ministry. Kaya, nakita po natin sa buhay natin ang wilderness pag tayo po ay nakaranas. Even po sa buhay po ni Pablo. Ito po ay na-amaze ako. Tingnan niyo po ang Biblia. Kung hindi natin in-depth na pag-aralan, si Pablo, di po ba yung encounter niya kay Jesus sa Acts chapter 9? Sino pong nakaalala? Di ba? Si Pablo, papatayin niya ang mga mananampalataya. At nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. At nabulag siya for 3 days. At nung na-regain na niya ang kanyang paningin, ano pong nangyari? Na-receive po niya na doon po ay nag-respond siya sa calling. Pero, sa buhay pala ni Pablo, ay hindi siya kaagad after encounter of Jesus, hindi siya agad nakipagkita sa mga disciples, kung hindi, ang sabi po ng Biblia, sa Galatians chapter 1, verse 15 to 18, si Pablo ay pumunta sa disyerto ng Arabia for 3 years. For 3 years. After 3 years, siya po ay bumalik sa Jerusalem to start ang kanyang ministering at service sa Lord. Kaya ikaw at ako, siguro iniisip mo, Lord, hanggang kailan ba matatapos tong wilderness na ito? Hirap na ako, Lord. Di ba alam niyo po ba sa wilderness, kapag yung capability natin as human, di po ba doon natitest? Kasi yung extreme na pain, sabi po nila ay, ang tao daw, maraming pain na nararanasan. Pag galing ka ng trabaho, yung pain ng physical mo, pagod ka na. Amen po? Glory to God, kung physical pain, ipahinga mo, makapag-rest ka, malakas ka na uli. Pero ang pain na nasa heart mo, na nasa puso mo, nasa isip mo, na yung pain na naranasan mo mula pagkabata, na dala-dala mo hanggang sa oras na ito, bawat oras, bawat minuto, naaalala mo yung mga pangit na nakaraan sa iyong buhay na hindi ka doon makalaya-laya. Ito po ay considered na wilderness. At tinatanong mo sa Lord, Lord, kailan ako makakalaya sa wilderness na ito? Alam niyo po, lahat ng wilderness na nabasa natin sa Biblia ng mga man and woman of God, may hangganan. Sabihin mo sa katabi mo, may hangganan ang lahat ng paghihirap. Amen po. May hangganan. That's why Jesus 40 days sa wilderness.
At si Moses, umabot po siya po'y namatay sa wilderness, pero ang Israelites 40 years. Natapos, si Paul 3 years. At sabi po nila, ang wilderness natin, matatapos ito. Minsan hindi po ito nakadepende sa Diyos. Minsan nakadepende sa atin. Tingnan mo ang katabi mo. Ikaw ba ay handa? Kasi alam niyo po, kasi po ito po, I believe na hindi po ito parang ito na lang ang ibinigay ng Lord, pero I believe ito'y mayroon pong mensahe ang Diyos sa atin na kailangan natin lakasan ang loob. Alam niyo po ba, minsan matapos ang wilderness natin, alam niyo po ba na yung harapan mo ay ang lakas ng agos? Na pag nakikita mo yung agos, ay isang hakbang ka na lang na ganyan, takot ka. Pero, pag inipon mo ang lahat ng lakas mo at buong lakas sa tulong ng Diyos, matatapos itong battle na kinakaharap mo. Amen po? Kaya that's why, sa buhay po ng mga nabanggit sa wilderness, sila po ay natapos yung panahon na itinakda ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya ikaw at ako, ang nais po ng Diyos, ikaw at ako sa bawat wilderness na haharapin natin, kailangan tayo po'y makasurvive sa tulong ng Diyos. Without God, we cannot do nothing. Wala tayong kayang gawin. But with God, nandun po nothing is impossible. Kaya dito po, bibilisan ko lang po ito, may 5 lesson sa buhay po ni King David. Ang number 1 po, naranasan po ni David na siya po'y mag-isa. Ang number 1, alone but not abandoned. Bakit ko po sinabing alone? Kasi po si David, nung maghiwalay sila ni Jonathan, mag-isa na lang siya. Ilan po sa atin sa mga nakaupo dito na may hinarap ka sa buhay na mag-isa ka? Amen. Kahit kasama mo ang asawa mo, anak mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, marami kang kakilala, pero mayroon at mayroon sa buhay natin na haharapin natin na tayo lang mag-isa. Sinong agree sa akin? That's why si David, siya po ay sabi po sa number 1 lesson, alone but not abandoned. Sabi po sa Isaiah 63 verse 3, ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Alam niyo po ba na kapag mag-isa po tayo, alam niyo po ba ano ang pinakamahalagang armor sa atin? Kailangan natin yung inside strength. Ang kailangan natin sa oras na mag-isa po tayo, alam natin na ang Diyos ay kasama natin, alam natin na ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, alam natin na hindi tayo i-abandon ng Diyos. Kahit po umalis ang lahat ng mga tao sa paligid natin, as long na kasama natin ang Diyos, nandun po yung katatagan sa atin at tayo po ay magtatagumpay. Kaya palapakan po natin ang Diyos. Kaya maranasan natin, kahit po tayo ay mag-isa, na walang lahat ng tao sa paligid natin, but God never and never abandon us. Kasama po natin ang ating Diyos na buhay. And number 2, learning is to depend on God's provision. Kasi po sa disyerto, sa wilderness, gaya po ng literal na wilderness sa buhay po ni King David, wala doon pagkain. Pero, doon po si David, kung babasahin po natin, ang Lord ay nag-provide. At
nakita natin sa panahon po na maranasan natin ang wilderness, ang kawalan, alam niyo po ba na magagawa natin ang napaka-extreme na bagay, maligtas lamang ang ating mga buhay? Sinong agree sa akin? Amen po? That's why maraming mga tao, pag walang pagkain, kahit yung mga uod sa puno, kakainin. That's why ang mga Pilipino, kahit yung mga gumagapang dyan sa bukid, pag walang makain, kakainin. For survival. Hindi kailangan maging maarte ka para makasurvive. Kaya po, si David, siya po ay naranasan niya na mag-provide ang Lord ng kanyang pangangailangan. At dito ko po nakita, kung babasahin niyo ang istorya ni David, nung papunta po siya sa wilderness, kasi sinabi po, pag sinabing wilderness, si David, siya po ay lalabas ng Israel, ng Judah, papunta po sa lugar na hindi sakop ng Israel. Papunta siya sa mga kalaban ng Israel. So, without po ng help, ng family, ng kanyang mga tao na kilala sa kanya, at doon, naranasan po ni David na nagkunwaring baliw. Sino nakabasa nun? Amen. Kaya sabi ko, for survival, magagawa mo palang maging artista. Alam niyo po, kasi papatayin siya ng hari. Kasi kalaban ito ng Israel. Isa siyang soldier na pumatay sa mga lahing yun. Tapos bigla siyang papasok doon kasi papatayin siya. Ano pong ginawa niya? Naging baliw siya. Mga kalalakihan yan. Brother Budi, madali ba? Brother Maymay, Brother Marlon, madali ba magkunwaring baliw? Kuya Arnold? Di ba? Alam niyo po kung anong ginawa ni David na nagkunwaring baliw? Hinayaan niya yung laway niya tumulo. Siguro ano pa yung, hindi ko nung binasa ko ito habang pinag-aralan ko, grabe ano for survival, para hindi siya patayin. At pangalawang ginawa din niya, nagsinungaling siya doon kasi gutom siya at doon po, manghingi siya ng pagkain, nagsinungaling for survival. At nung papatayin siya, dahil yung mga baliw, hindi papatulan ng hari. Hindi niya parurusahan, hindi niya papatayin. Kaya ang ginawa ni David, nagkunwaring baliw. At yung laway niya tumutulo. At nung dumating na siya sa hari, ang sabi ng hari, sa dami na ng baliw dito, bakit kayo nagdagdag pa ng isang baliw? Ang sabi ng hari, ilayo niyo yan sa akin. Hindi nakalampas si David. Sino ang kayang maging artista dyan for survival? Hello? So nakita po natin, ipinaranas lahat ito ng Diyos kay David. Kasi si David, magiging hari siya. At sa pagiging hari niya, maraming mga cases in life na kanyang haharapin, magbigay ng justice sa mga taong manluloko, sa mga taong nagkukunwari, dadaing sa hari, ipinaranas lahat ng Diyos ito. Naramdaman lahat ni David ang pakiramdam ng survival para maunawaan niya. To get wisdom. May apply niya para maging matalinong hari. Ipinaranas lahat ito ng Diyos. Kaya that's why, ito ay naunawaan namin. Kaya po kapag nasa wilderness ka, mararanasan mo ang lahat ng mga bagay na hindi mo sukat akalain na kaya mong mapagtagumpayan ito sa tulong ng Diyos. At doon siguro sabi ni David, nung malayo na siya doon sa hari, siguro tumatawa siya sa sarili niya, no? Na-imagine niyo siguro, no? Sabi ni David, ano ba itong pinaggagawa ko? Mula sa bayani, kasi po si David, nakalimutan kong sinabi kanina, dito po nagsimula ang pighati ni David. Kasi po
nung nanalo siya kay Goliath, ang mga tao, siya po ay itinanyag na bayani. At nung paparating na si David sa Israel, kumakanta ang mga tao na ang kinakanta nila, si David, libo-libo ang pinatay. Si Saul, 10,000 ang pinatay ni David. Si Saul, libo-libo. At si Saul, nagsimula ng jealousy. Nag-jealous po siya kay David. That's why, sa jealousy, ang selos, kayang pumatay. Kaya that's why, gusto niyang patayin si David. Kaya doon po nagsimula ang kanyang suffering. Ayaw niya yun. Sino ba ang may gusto na may achievement ka? Ipinagbubunyi ka ng tao dahil sa achievement mo, yung pala sa katabi mo, may nagsiselos sa'yo. Aba, tumingin sila sa katabi. Di ba? Gusto mo ba na ikaw ay pagsilosan? Of course not. Di ba? Kasi achievement mo yun. Blessing mo yun. Nakipaglaban ka sa tulong ng Diyos. Gusto mo ba, sasabihin mo ba sa tao, ipagbunyi niyo ako, ipagbunyi niyo ako? Hindi. Kung hindi pagdating ni David, sumisigaw ang mga tao. Si David, 10,000 ang pinatay. Si Saul, libo-libo. Sampal yun kay Saul. Kaya doon po ay gustong patayin si David. Ito po yung sinabi ko kanina. Kasalanan ba ni David na siya'y napunta ng wilderness? Of course not. Wala siyang ginawang kasalanan. Mabuti nga siya. Sumusunod sa Diyos. Matapang na nakipaglaban, ginagawa ang kalooban ng Diyos. But, ang plano ng Diyos ay malaki sa buhay ni David. That's why, inalaw ng Diyos na siya'y dinala sa wilderness. Kaya tingnan mo ang katabi mo. Ano bang pinagdadaanan niya? Kung ano ang pinagdadaanan ng katabi mo, ganun kalaki ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, doon po mag-depend po tayo na ang Lord will provide. At doon po, ito po yung, bibilisan ko na po, ito yung number 3 lesson, strength and weakness. Strength and weakness. Ito po ay, hindi ko po alam ilang taon ang lumipas from chapter 21 to chapter 22 ng 1 Samuel. Nung mag-isa po si David, na nandun siya sa cave, na ang pangalan po ng cave ay sa chapter 22, Adullam's cave. Mag-isa po siya doon. Itinakda na po ng panahon ng Diyos na yung marahil si David nung time na yon, na-healed na po yung pain niya sa heart. Amen po? Na yung mga pain natin, mayroon pong certain time na ito po ay kusang nag-heal. Kasi po hanggat healed, hindi healed ang puso natin, hindi natin kayang maglingkod. Wala tayong pakialam sa ating kapwa. Kasi nakakonsentrate tayo sa pain ng mga heartache natin. At doon, sa panahon na yon, mag-isa po si David, niloob na ng Diyos, nalaman ng kanyang mga kapatid at magulang, pinuntahan siya sa cave, at nalaman ng mga tao, ng mga padre de pamilya sa Juda, na nakaranas ng injustice sa hari, ay umabot po ng 400 na mga kalalakihan, pinuntahan si David at nagkaroon po ng community. Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng injustice, nagkaisa at naging community. At huwag nating maliliitin ang community ng mga nakaranas ng pagtitiis at paghihirap. At dito po sinabi ng Lord sa akin, na dito sa church, as the church of God, ikaw at ako, we are considered weak,
Nakaranas tayo ng maraming testing. That's why ikaw nandito. Nakaranas tayo ng injustice. Nakaranas tayo na tayo maliitin, lokohin. Nakaranas tayo ng parang minamaliit. Ang liit ng tingin sa atin. Tayo iniiwasan. Nakaranas tayo ng maraming bagay. That's why ikaw at ako nandito. Kaya sabi, ang community ng mga weak ay huwag maliitin. Kasi po ang mga weak na mga tao, pag nagpuri at nanalangin sa Diyos, ay totoo ang kanilang mga puso. Kasi sinasabi ang totoong nararamdaman. Kaya that's why si David, nilob ng Lord na sa kanyang pag-iisa, pumunta roon ang kanyang pamilya at 400 men na nakaranas ng injustice. At sinabi nila kay David, David, ikaw ang mamuno sa amin. Kaya doon po na-exile, lumabas ng Israel si David alone. Pero niloob ng Diyos na nagkaroon siya uli ng mga makakasama at naging leader siya uli sa mga tao na nakaranas ng injustice. At dito ko po nakita, ipinaalala ng Diyos habang pinag-aralan ko ito, yung naranasan po namin ni Reb, considered as wilderness sa amin, sa aming paglilingkod, nung kami po ay umalis sa former church. Na kami umalis sa former church noon, nung time na yon na hindi namin alam ang aming desisyon. At doon po gumawa ang Lord ng himala na ipinagamit ng Lord yung bahay ng amo ko sa Arenzano for 1 week. At nung nandun kami sa bahay ng amo ko, nagkaroon ng maltempo na parang yung bahay dinuduyan sa lakas ng hangin, kidlat, parang unos. At doon hindi kami makalabas. At within 1 week, lahat po ng Bible story sa YouTube, pinanood namin. Kaya sa wilderness, lalo kang maging malapit sa Diyos. Hanapin mo ang presensya ng Diyos para ikaw ay lumakas. At doon po, considered na kami nasa wilderness, dahil po yung pain na nararamdaman namin nung time na yon, nangusap ang Lord. Ang sabi ng Lord, anak, hindi pa ako tapos sa inyong mga buhay. Gagamitin ko pa kayo. At doon, ipinanganak ng Diyos ang Lord of Hosts Church nung oras na yon. At sinabi po, tayo po na mga nandito ay nandoon nagkaisa at naitayo po ang Lord of Hosts Church sa panahon po ng wilderness. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya that's why, sa buhay mo, kung nakakaranas ka ng wilderness kasi gusto ng Lord, masolo yung iyong attention. May gustong ipagawa ang Diyos sa'yo. May gustong sabihin ng Diyos sa'yo na kung nandun ka sa prosperity, na napakaraming mga disturbances sa paligid mo, sa dami ng sinasabi ng Lord sa'yo, nagbibingi-bingihan ka, hindi mo ito naririnig. Kaya sabi ng Lord, anak, gusto ko marinig mo. Gusto ko ay maganap yung inumpisahan ko sa buhay mo. Kaya that's why, mayroon po akong napakinggan ng isang preacher. Tayo daw po ng mga Christian, lagi tayong nananalangin sa Diyos, Lord, mangusap ka naman sa akin. Gusto kong marinig ang iyong boses. Pero ang hindi natin alam, ilang beses na nangusap ang Lord sa atin, first time, second time, third time, ang tanong, mayroon ba tayong sinagot o mayroon ba tayong sinunod? At ngayon, nagpipray tayo na, Lord, mangusap ka sa akin. Ang tanong, handa ba tayo? Kaya doon po, ako'y umiyak sa Lord dahil God is so holy. Ikaw at ako, bagamat tayo makasalanan, we are not worthy to serve God. Sa dami ng ginawa ng Lord sa atin, ang tanong, are we worthy sa lahat ng goodness ng Lord?
That's why this is the time, so precious this day. The Lord want you and me na makasurvive sa anumang wilderness. Nandoon tayo. But isa lang ang gusto ng Lord, pag alis natin doon sa wilderness, kung nasaan tayo, maririnig natin yung boses ng Lord, and the Lord shall glorify sa ating mga buhay. Kaya, yun po yung lesson na kapag ang isang community, bagamat ang community na to, considered na mga tao na weak, but sa mga taong weak na sa tingin natin, doon nakakakilos ang Diyos at pinaparanas niya ang kanyang himala. That's why ikaw at ako, nararanasan natin ang himala ng Diyos. Amen. Amen po. Kaya, that's why, dito po yung number 4 and number 5, pag-isahin ko po. And number 4, resisting shortcuts. Ang itinakda ng Diyos sa buhay ni David. Nasulat sa Bible, there is 2 opportunity na pwede niyang patayin si King Saul. Kasi pag namatay si King Saul, iluluklok na siya na hari. Kasi na-anoint na siya as susunod na king after King Saul. But David respected, nire-respeto niya ang lingkod ng Diyos. Ang inanoint ng Diyos ay nire-respeto niya, hinintay niya ang panahon na itinakda ng Diyos na iluklok siya na maging hari. Kaya that's why hindi niya pinatay si King David. Kaya that's why ikaw at ako, minsan nawawala yung pasensya natin. At minsan hindi nararapat. Ginagawa natin dahil gusto na natin wakasan, tapusin ang wilderness natin. But, ito ba ay kalooban ng Diyos? Amen po. Hindi pa tapos ang transformation na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. And number 5, the wilderness produces worship. Sa buhay po ni David, sa buhay niya sa wilderness, marami siyang nasulat sa Book of Psalms. At doon lahat ng kanyang karanasan, isinusulat niya, nagpapasalamat siya, nagpupuri siya sa Diyos. So sa wilderness, David is still connected to God. Kaya that's why ikaw at ako, ang istorya ng buhay mo, pag nalampasan mo ang bawat wilderness, mayroon kang malilikha na isang awit para sa Diyos. Gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Amen po. Kaya, yun po ang nais ng Diyos. Kaya, sa buhay po ni David, yung binasa po natin kanina sa chapter 20, ng 41 and 42, naghiwalay po sila ni Jonathan. Masakit kay Jonathan, pero wala siyang magawa kasi papatayin si David. Kaya that's why si David, anuman ang kanyang naranasan, ang sabi po ng Bible scholar, si David, nag-stay siya sa wilderness 10 to 12 years. Tanungin mo ang katabi mo, gaano na ba katagal yung nararanasan mo? Hello? Ang tanungin mo, from today challenge po ito. Sa nararanasan po natin, kumuha ka ng notebook or tablet, write a song. Sumulat tayo ng isang awitin. Sa mga naranasan natin, gaano katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? At lahat tayo magsasubmit ng isang awitin at ipapaawit natin sa ating music team. Amen po, ang mga Lord of Hosts Church family, maraming nilikhang awit dahil mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. Kaya, sa buhay po ni King David, anuman ang kanyang naranasan, ito po yung conclusion natin.
ano man ang maranasan natin, ang inumpisahan ng Diyos sa buhay natin, tatapusin niya. Amen po, tatapusin niya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dito po in conclusion, King David, after 10 to 12 years in wilderness, naganap ang plano ng Diyos sa kanya na maging hari ng Israel for 40 years. Siya po ay naging hari ng 40 years. So sa history of Israel, King Saul, 40 years po na naging hari, King David, the second king, 40 years, and the third king, King Solomon, 40 years, and then na-divide po. At iba-iba na po ang naging hari. Kung pag-aaralan po natin sa history. Kaya po, sabi po dito, wilderness experience ay hindi upang tayo ay parusahan, kundi upang tayo ay mahubog for God's glory. Ito po yung paghuhubog ng Diyos sa atin. Amen po, tayo ay gustong hubugin ng Lord. At sabi po dito ay, wilderness experience, dumaranas tayo ng extreme, beyond our capabilities, at upang maranasan natin ang provision ng Diyos. Pag hindi mo na kayang mag-provide, the Lord will provide for you. Kailanman hindi tayo iniwan ng Lord. Napakabuti po ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Bagamat ang mata natin, nakikita natin, wala na. Pero sa pananampalataya natin, parating na ang tawag dito, ang rumaragasang pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. The Lord has a great plan in your life. God will never abandon you. He is with you always. Sabihin mo sa katabi mo, kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Kasama mo siya lagi. Amen po. And conclusion na verse, ito po yung verse natin sa ating conclusion, Isaiah 43 verse 18 to 19. Sabi po dito, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pangit na nakaraan sa buhay mo, kalimutan mo na. May gagawin bagong bagay sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Nais ko lang pong basahin sa Tagalog yung ating verse. Sabi niya, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot, huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito po yung inspiration ng Lord. Pero bago mo makita yung bagong bagay na yon, kalimutan mo ang mga pangit na nakaraan. Magpatawad ka sa mga nakasakit sa'yo. Makipagbati ka kung may nakatampuhan ka sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. To glorify God. Amen po. At doon, kapag nagsimula na ang puso mo na nakatuon sa Diyos, yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo, makikita mo, mararanasan mo, at mangyayari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? Kaya, bago po tayo tumayo, lahat po tayo sabihin natin, ang hindi magagawa ng tao, ulitin po natin, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, thank you.